Pero alam ng Diyos kung saan patungo yung iyong isipan. Dahil ganun ka mahal tayo ng Diyos. Never, never God will be against us. I tell you. Single-minded ang Diyos, siya ay pabor sa atin at gusto niyang laging ilagay tayo sa pinagpalang kalagayan. Ang sabi niya sa Israel, ang sabi niya, I will remove you out of shame through prosperity. Aalisin ko kayo sa kahihiyan sa pamamagitan ng kasaganaan. Oh, purihin ng Panginoon. And prosperity will ride into your majesty. Yung iyong karangalan ay sasakyan ng kasaganaan sapagkat ikaw ay nakararangal sa Diyos dahil kay Jesucristo, kaya sasakyan ka ng kasaganaan. At yun po'y salita ng Diyos, hindi opinyon ng tao. Nakukuha nyo. Kaya nga po ating unawain na naman ang iyong hanap buhay pag papalain ka ng Diyos at pauunlarin. Amen po ba? Kaya nga, unawain mong mabuti, your final destination is not here on earth. It is in the presence of the Lord. And make His presence be your company every day that you live. Hayaan mo ang kanyang presensya ang maging mong kasama habang ikaw ay nabubuhay sa ibabaw ng lupang ito. Kaya nga po ating unawain, ano ang ating gagawin? Ang unang ating gagawin ay linisin natin ang budhi. Have a clear conscience. And how shall we effectively do it? Again, by meditating on the Word. Sapagkat yung budhi po ay lilinisin ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang lahat ng nasa salita ng Diyos ay pawang mabuti. Kaya pag malinis at maliwanag na ang ating budhi, ang susunod pong lilinisin ng salita ng Diyos ay ang ating puso at gagawin itong dalisay. Amen po ba? At ang isusunod na gagawin kung maliwanag ang ating budhi at dalisay ang ating puso, ang ikatlong gagawin ng salita ng Diyos ay ibalik ang iyong kalusugan at kalakasan. So we have a journey to undertake. First, desire to have a clear conscience every day. Second, aspire for a pure heart in the sight of the Lord. And then thirdly, healing will flow into your physical body. Your mourning will be turned into dancing, says the Lord. Ang iyong kapanglawan at kahapisan ay gagawin ng Diyos sayahan at kaligayahan. Sasayaw ka sa sobrang galakatuwa sapagkat may Diyos ka na nagmamahal sa iyo at hindi binubusisi ang nakaraan. Sapagkat ang lahat ng kasamaan natin sa nakaraan, tinakpanan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya ikaw kay Hesukristo'y bagong-bago. At ika'y dinadala sa katotohanan tungkol sa iyong kapasyahan. You have to be convicted that God is working mightily in your life and through your life. Alam mo, ikaw ay hindi para sa iyong pamilya lang. Marami kayong kamag-anak. Kaya't ika'y pasasagana at paula rin ng Diyos para yung mga kamag-anak natin, mahikayat natin palapit sa Diyos. In Christ, ang sabi po ng Colossians 2:10, in Christ you are complete, you lack nothing. And sa 3:2, ang sabi ron, all the treasure of wisdom are hidden in Christ. Kaya nasa iyo ang lahat ng karunungan because Jesus is in you. Sa kabuuan, ikaw ba ay handa na pag ikaw ay namatay, lahat naman tayo mamamatay? Pero nawa, pagbigyan tayo ng Diyos na mamatay tayo ay 90 years old. Sino rito gustong mabuhay hanggang 90 years old? Taas ang kamay. Kailangan lahat natin nasahin 90 years old. Kung mamatay man tayo ng 89, ayos na. Amen? So, pansinin po natin, our strength is always from God. Our springs comes from God. Kaya nga kailangang maging maalam sa salita ng Diyos, magbulay, yun lang po. At maging manggagawa ng salita ng Diyos. Ay, napakadali pala. O, napakadali nga pag maganda ang takbo ng buhay. Hello?
Pero kung nawalan ka ng trabaho, huwag nawang mangyari. Kung nagkasakit ka at ang sabi ng doktor, hindi ma-detect yung sakit, doon po ang kapangyarihan ng Diyos, ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos ay iyong mararanasan. Amen po ba? Kaya nga po, ako'y naniniwala na ikaw ay labis na iniibig ng Diyos. Ako'y naniniwala na napakalaki ng paniniwala at pagtitiwala sa atin ng Diyos. So, stir up your mind and stimulate your heart. Ang sinabing stir up, pasiglahin mo ang iyong isipan. Stimulate ang ibig sabihin, masahihin mo ang iyong puso at paniwalaan mo ang katotohanan ito that God believes in you. Na ang Diyos ay naniniwala sa iyo. Amen? At yun po ang katotohanan. Kaya tayo'y buhay pa magpahanggang ngayon. Dahil naniniwala ang Diyos sa atin at ang ating tanging gagawin lamang ay magsimula tayong ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Kaya kung ano man ang mga kadahilanan ng iyong panghihina ngayon sa iyong relasyon sa Diyos, pumikit ka at sabihin mo, Panginoon, aking inilalagak itong kabalisahan. Kung meron kang kabalisahan, ilagak mo ito sa kamay ng Panginoong Hesukristo ngayon. At pag sinabing inilagak, aalisin mo ang pangamba. Ang isang napakagandang pagpapaliwanag sa paglalagak ay pag nagdeposito ka sa bangko, tulog ka ng mahimbing, hindi mo inaalaala, baka ma-hold up yung pera mo doon sa bangko, wala kang pakialam dahil merong PDIC na sumisiguro doon sa iyong nakadepositong pera. Ngayon natin pong unawain, kapag ipinagkatiwala mo sa Diyos ang lahat, aalisin mo ang pag-aalala at agam-agam sa iyong isipan. Kaya ngayon ilagak mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga kabalisahan. Ano ba yung iyong mga katatakutan? Ang isang taong natatakot ay yung tao na may ginawang kasalanan at baka ito ay madiskubre. Ngunit atin pong unawain, matagal nang alam ng Diyos yung iyong kasalanan. Ikaw na lamang ang may alam, ang hindi alam, nalantad na yung kasalanan. Ang sabi po ng Biblia, sin will find you out. Ang kasalanan ang maglalantad sa iyo sapagkat ang kasalanan ay nanganganak ng iba pang kasalanan. Kaya pigilan mo ang paglago ng kasalanan sa iyong buhay at iyong isuko ng ganap at lubos at buong buo sa Diyos ngayong sandaling ito ang anumang bumabagabag sa iyo. O Diyos na dakila, ang liwanag ng iyong kaluwalhatian ay naririto. At hinihiling ko na ang bawat isa ay magkaroon ng conviction at kanilang paniwalaan ng katotohanan, lantad kami at kita mo. At kami ay magsusulit ay sa iyon lamang. Kaya iligtas mo ang bawat isa at alisin sa kapahamakan. At magsimulang bumuhos ang liwanag ng iyong salita. At magi itong ilawan sa kanilang mga paa at liwanag sa kanilang mga daraanan. Di po ba ang mga hakbang namin ay iyong inayos upang makarating kami kung saan nandun yung aming pagpapala at tagumpay. Mangyari po ito sa bawat isa sapagkat inilagak lahat ng kanilang kabalisahan. Panginoon, ikaw nagsabi at bibigyan mo kami ng kapahingahan. Mangyari po ito ngayon sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Kaya ikaw ay laging handa. Mapagpala po kayo ng Diyos at gawin natin ang susunod na gawain. Oh Lord, you have given to me all I need, and I pray for your will to be done. And I ask for your Spirit to work in my life, that I can be a blessing to you.